Good morning sa pagpalang umaga. Aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin ng mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programa ang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron busog na pangangatawan at higit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin nagmamahal. Patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na ating pasalamatan ng Panginoon, mga minamahal, sa napakagandang biyaya sa atin. Tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa napakagandang umaga at ang kanyang biyaya sapagkat patuloy na sa atin ay sumasagana, mga minamahal. Ngayon po ay araw ng Martes, November 11, 2025. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Binabati natin lahat ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan. Ang gata ko, unang gato, kaya puro, parang gatang kakapiga lang. Gatang Lalakbay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapala ng Panginoon ang sa inyo'y sumagana. Ganon din sa lahat ng ating mga viewers, mga minamahal sa Facebook at sa YouTube. Una ay sa Adventist World Radio, Facebook page. Ganon din sa Salita ng Buhay at maging sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Binabati natin Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning mga minamahal. Ganon din po sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na sa atin ay laging sumusubaybay. Binabati rin po namin kayo. Anumang oras kinadat na ng ating programa, welcome kayo mga minamahal at samahan niyo ako sa isang oras na pag-aaral ng mga salita ng Diyos at sama-sama tayong makinabang sa ating pag-aaralan ng ating pagkaing espiritual sa mga oras na ito mga minamahal. Ano po? Kumusta na po ang inyong mga panahon mga binamahal? Ano po ang inyong mga lugar? At salamat sa Diyos na ang bagyo ay umalis na, kaalis na ng ating bansa. At talagang ramdam maging dito sa amin ang malakas na hangin at mga pag-ulan. Ano po? Subalit ang Diyos ay laging mabuti mga minamahal. Ano po? At ngayong umaga, mga gilig ko mga taga-subaybay, nakikiusap tayo na pakishare po ng ating live para marami din po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanilang ating paglilingkod. Maging daan upang sila ay mapalapit sa ating mahal na Panginoon. Share niyo po sa inyong mga timeline, sa inyong mga friends sa Messenger, sa Facebook groups, or pwede rin mag-add followers kayo rito, mga minamahal, or mag-add highlights, or i-mention ninyo ang inyong mga friends dito po sa atin po ang comment section. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Sa inyong pagbabahagi, mga minamahal, maaaring may lapit ninyo sa programang ito. At sa lahat po ng ating mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry na inyo po itong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 sa radio, hanggang 6:30 naman sa Facebook at sa YouTube, mga binamahal. At para lagi ninyong subaybayan ng ating programa, maaari lamang ninyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify sa bawat live natin mga binamahal. At sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo ay may mga greetings, mga Bible questions, o di kaya mga prayer request, ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. At samantalang kayo nagsishare ng ating programa, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng pambungad na panalangin. Let us pray.
Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tahanan ay nasa mga langit, Diyos na puno ng biyaya, sagana sa pag-ibig, Diyos na mapagkalinga sa bawat isa sa amin. Ngayong umaga, Panginoon, muli kaming nagpailan lang ng aming pong mga tinig, dala ay papuri at pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Pasasalamat sa inyong kabutihan at kadakilaan. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sapagkat naranasan namin patuloy ang inyong pag-iingat. At inyo kami pinagkalooban muli ng panibagong buhay at kalakasan kung kaya kami nagising ng isang pagkakataon sapagkat ang inyong biyaya, Panginoon, ay laging sapat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyayang ito, sa regalo ng buhay. Kung kaya, Panginoon, gabi ay muling mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Igawad sa aming Panginoon ang karunungan. Patuloy nawa na maging pagpapala ang aming paglilingkod sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Ang pangunguna ng banal na Espiritu ang aming maranasan, inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, so good morning uli sa mga taga-subaybay natin, lalo na sa mga kaka-tune in pa lamang, mga minamahal. Sa mga oras na ito, tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ating pag-aaralan ang may pamagat na ang tinubos at nilinis ng dugo ni Jesus. Ayan. Ito'y ating pag-aaralan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Alam nyo, nalulungkot ako minsan. May mga nakikipag-argue sa atin, nakikipag-usap, nakikipagtalo, at may mga binabanggit sila na kung saan ang sabi nila ay lahat ng mga karumal-dumal ay nilinis na ng dugo ng Panginoong Hesus. Ayan. Maraming beses ko yan nabasa, maraming beses yan chinat sa akin, tinext, o di kaya ay kinoment sa ating mga iba't ibang mga video. Nalulungkot tayo sapagkat para bagang binaba nila, no, dinedegrade nila ang halaga ng buhay ng Panginoong Hesus. Dinedegrade nila ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Yung tinatawag nating dugo ng ating Panginoong Hesus, mga binamahal. Yamang binanggit nila ito, ating alamin. Ano po? Sino po ba ang nilinis o alin po ba ang nilinis ng dugo at tinubos ng ating Panginoong Hesus? Yun po bang mga karumal-dumal na mga hayop o tayo mga tao? Ang mga taong naniniwala na ang dugo ng Panginoong Hesus ang siyang ipinantubos at ipinanglinis, mga gili ko, mga taga-subaybay, sa kapag-aalis, no, Para iwas rashes, mag-Iki Pants. May bubble top sheet para protected from irritation ang pag-aalis. No, dahil ceremonially, ginagawa lang nila yung para sila nga'y mapatawad. Pero ko at mga taga-subaybay, napaka sumasagana, mga minamahal. Ngayon po araw ng Martes, kapag aalis, no, dahil ceremonially, ginagawa lang nila yung para sila nga'y mapatawad. Pero ang sabi po ay hindi talaga makapag-aalis ng kasalanan. Kaya anong ginawa, mga minamahal? Dumating po ang ating Panginoong Hesus. Yun siya nagkatawang tao. Pero nalulungkot tayo dahil ang ginawa nila, mga minamahal, nung nagkatawang tao niya ang Panginoong Hesus, ay para isa sa ginawa ay tubusin ang mga karumal-dumal at linisin. Pero noong siya po ay hinula na siya darating, sa aklat po ng Mateo 1:21 ay may binabanggit po rito, ito yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Sabi po ay ganito, siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayun. Ang maliwanag po na pagkasaad, mga gili ko, mga taga-subaybay, bakit ipapangalan sa bata yung ipapanganak ay Jesus? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Dito po natin makita at mapapatunayan, mga gili ko, mga taga-subaybay, na lalong pinagtitibay ng talatang ito na ang
dahilan ng pagkapanganak ng ating Panginoong Hesus. Hindi para linisin at tubusin ang mga karumal-dumal na mga hayop. Ano po? Well, in fact, yung mga tinatawag natin mga gilig o mga taga-subaybay na mga hayop na pantubos sa kasalanan ng tao nung sa lumang tipan, ay hindi ho karumal-dumal na hayop, kundi malinis na hayop. Eh bakit pagdating sa bagong tipan ay gusto nilang ipalinis sa dugo ng Panginoong Hesus yung mga karumal-dumal? Pero maliwanag po sa Mateo 1:21 na ang itawag sa bata ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan, mga gilig o mga taga-subaybay. Ano po? At ang sabi po rito, ito po ang ating mababasa sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 5. Nung dumating na si Kristo, mga minamahal, sa sanlibutan, siya po ang pinakahandog kapalit po ng mga hayop na inihandog, mga minamahal. Sabi po ganito, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Ayun. Dito po mga gilig ko mga taga-subaybay ay napakaliwanag ng pagkasaad. Ano po? Sabi rito, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. So nakita natin mga gilig ko mga taga-subaybay na napakaliwanag ng pagkasaad. Ano, nung dumating si Kristo sa sanlibutan ay merong inihandang katawan sa kanya. Ito yung katawang tao, mga minamahal. Kaya siya ipinanganak sa isang babae na ang pangalan ay si Maria. Ano po? Si Kristo po, mga minamahal, dumating sapagkat siya po ang maghahandog ng haing pangkalahatan, pangisahan, at para sa lahat ng mga makasalanan, mga gilig ko mga taga-subaybay. Dahil noong araw, yung isang hayop ay para lang sa isang tao. Pero nung dumating si Kristo, mga gilig ko mga taga-subaybay, para maalis at malinis yung kasalanan mo ng mga nagawa, ay ang sabi doon, mga minamahal, ay dumating siya, mga minamahal. At ang sabi po sa chapter 9 verses 11 to 12 sa aklat ng Hebreo din, ganito ang ating mababasa. Maliwanag po ang patunay na binanggit dito. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatuwid ay hindi sa sangnilikhang ito. Verse 12, sabi rito, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya'y pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. So dito mga gilig ko mga taga-subaybay, nung dumating anya si Kristo na pinakapunong pari na mabuting bagay na darating, ang sabi rito mga binamahal, tayo'y tinubos niya, hindi sa pamamagitan ng dugo ng kambing o ng mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. So therefore, nakita natin doon dumating si Kristo mga binamahal, dahil sa ang dugo ng mga hayop ay hindi naging sapat na panglinis sa kasalanan ng tao, mga binamahal. Dumating si Kristo na pinakahandog kapalit ng mga hayop, mga binamahal. Ang handog ni Kristo, mga gilig ko mga taga-subaybay, para sa lahat ng makasalanan, para sa lahat ng tao, sa lahat ng nilang pangisahan at magpakailanman. Ano po? Kaya ito ang patunay, mga minamahal, na ang handog ni Kristo ay isang beses lang. Hindi pa ulit-ulit, mga minamahal, kundi isang beses at para sa lahat ng tao. Sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 10, versikulo 10 hanggang 12, ito po ang ating mababasa, mga minamahal. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ginawang banal. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Ayun. Dito po, ipinaalala sa atin, mga gilig ko mga taga-subaybay, na ang ginawang pag-aalay ni Kristo ng kanyang sarili ay minsan magpakailanman. Hindi ho paulit-ulit, mga gilig ko mga taga-subaybay. Verse 12, ituloy natin sa verse 12. May magandang binabanggit dito. Sabi rito po ay ganito, ngunit na makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga makasalanan,
para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ayun. Dito po nakita natin mga gilig ko at mga taga-subaybay, napakaliwanag na binabanggit na makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay. No? Hindi pa ulit-ulit. At para kanino ito? Para ba sa mga hayop na karumal-dumal? Para malinis? No. Sabi rito, para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos, mga minamahal. Kung kaya, nakita natin mga gilig ko mga taga-subaybay, napakaganda ng pagkapahayag. Yung ginawang handog at pag-aalay ni Kristo sa kanyang sarili, hindi ho yun para sa mga tinatawag nating mga karumal-dumal na mga hayop, umaruming hayop, mga minamahal, no? For the sake doon sa mga kaibigan natin na nakikipagtalo pa, nakikipag-argue para ipalinis sa ating Panginoong Hesus yung karumal-dumal at talagang gustong kainin. Nung kagabi nga may kausap ako doon na isang defender of faith ng isang simbahan, ng Katoliko. Aba, ang sabi niya ay, kahit mabasa mo yan, kumakain pa rin ako. Sabi ko, ibang usapan na yon. Nasa iyo na yan. Ibig sabihin, binasa mo na yung salita ng Diyos tapos tinututulan mo. At napakalungkot ganong kaisipan ng tao, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Bakit ba ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Hesus para sa iyo at sa akin? Dahil mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya tayong lahat ng mga tao, at dahil sa kahit na tayo nagkasala, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ay gusto niya tayong tubusin sa kasalanan. Ang problema, pati ba naman yung mga karumal-dumal na mga hayop, ay gusto pang ipadamay, mga binamahal. Ano? So ang handog ni Kristo ay para sa mga makasalanan. Isang beses lang yon para sa lahat ng panahon, mga minamahal. Kaya nga, kung ikaw ay nakaramdam ngayon at napagtanto mo, uy, ako pala'y makasalanan at kailangan ko ng tinatawag nating tagapagligtas na siyang tutubos sa kasalanan. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Ang ating Panginoong Hesus, ginawa na niya yan. Ang kailangan mo na lamang gawin, sampalatayanan yung ginawa ni Kristo at ikaw ay maglingkod sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas at ikaw ay lumapit sa Kanya, mga minamahal. Ano po? Bakit? Sapagkat una, nakita natin, mga minamahal, na mayroong paghahandog ng mga hayop para maglinis sa kasalanan, pero hindi naging sapat. Dumating ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal, na siyang kapalit ng handog sa mga hayop. And then yung handog ni Kristo ay isang beses lamang at para sa lahat ng mga makasalanan. Panglima, ang handog na ginawa ni Kristo ay nagdala sa atin ng katubusan at kapatawaran, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Basahin natin ang aklat ng Efeso, Kapitulo 1, ang versikulo 7. Ganito po ang ating mababasa. Sabi rito, sa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ayun. So dito po, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ay ipinaalala sa atin sa kanino tayo nagkaroon ng katubusan. Aba, sa ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Siya ang gumawa sa atin at tinubos niya tayo mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan. At yung kanyang sakripisyo, yung kanyang dugo, mga minamahal, ang sabi rito, nagdala sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Iba'y napaka-swerte natin, alam niyo, mga binamahal, dahil ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Ano po? Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa kanta, bakit mahal ako ng Diyos? Dahil kahit sa kabila ng aking kasamaan, sa kabila ng aking karumihan, at puno ng kasalanan, ang sabi doon sa kanta, ay inakay pa rin siya. Dahil mahal tayo ng Diyos, mga binamahal. Hindi ba tayo maging thankful na mahal tayo ng Panginoon? Diba, dapat napakasarap na ganung maranasan natin at malaman natin, uy, meron palang nagmamahal sa ating Diyos at dahil sa kanyang mahal niya tayo, ay nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus para tubusin tayo, no? Gamit ang kanyang dugo at magdala sa atin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Ito, napakaganda ng kanyang binanggit dito, mga minamahal. Sa Tito Kapitulo 2, versikulo
14. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po ay ganito. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayun. So dito po mga gili ko mga taga-subaybay, napakaliwanag na ibinigay ng Panginoon ang kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Ano po? Napakaliwanag po ng talatang nito. Christ gave Himself for our sake, mga minamahal, ang sabi rito. Anong rason? Bakit ibinigay niya ang kanyang sarili? Upang tayo matubos sa lahat nating mga kasamaan. Hindi ho binanggit diyan, mga minamahal, na upang matubos niya tayo at ang mga karumal-dumal na hayop. Wala, hindi ho kasama yun sa tubos sapagkat hindi naman nagkasala yun eh. Mga minamahal. Hindi rin po yun kahit na sabihin natin ang ginawang sakripisyo ni Kristo ay, sige, sabihin na natin, para yan sa mga hayop din. Bakit? Nung bang binanggit na yung binasa nating Juan 3:16, ang sino mang sumampalataya, kasama ba doon ng mga hayop? Hindi ho. Dahil hindi naman sila sumampalataya. At napakaliwanag mga minamahal upang pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aarin niya na masigasig sa mabubuting gawa. Pinaalala sa atin, mga gilig ko, mga taga-subaybay, na yung ginawang sakripisyo ni Kristo para tayo matubos. Tayo, mga tao, mga minamahal. Patunayan natin na talagang tayo, mga minamahal. Hindi talaga yun mga hayop. Huwag nating ibaba, i-degrade yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Nalulungkot tayo sa ganong mga kaisipan. At talagang insulto yun sa ating Panginoon. Kumbaga parang yung ginawa niya na lahat para sa'yo. Pagkatapos, idamay mo pa yung mga hayop. Ay, abuso na yan, mga minamahal. Abuso na yan. Para lamang makain mo yung mga karumal-dumal, huwag, mga gili ko, mga taga-subaybay. Huwag nating i-degrade, huwag nating ibaba ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Sapagkat tayo po ang tinubos, tayo ang gusto niyang maalis at matubos niya sa kasalanan at mapatawad sa anumang karumihan natin. Sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 1, ang mga versikulo 18 hanggang 20, tingnan ninyo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Sabi rito, mga minamahal, nalalaman ninyong kayo'y tinubos. Kita ninyo ha. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Verse 19, kundi, sabi rito, ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. So dito po, mga gili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala po sa atin, mga minamahal, na ang sabi rito, nalaman nating tayo tinubos mula sa ating walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Yung buhay natin dati na malayo sa Diyos, yung buhay natin na hiwalay sa Diyos, yung buhay natin na puno ng karumihan, puno ng kasalanan, puno ng kadiliman, mga minamahal, buhay na walang Diyos, buhay na walang Kristo, walang pag-asa, tulad ng mababasa natin dito sa aklat ng Efeso, ang kapitulo ay 2, meron napakagandang binabanggit dito. Ang bersikulo po ay tinatawag nating 12. Ito po ang ating mababasa. Sabi rito, simulan natin sa 11. Kaya alalahanin ninyo na nung una, kayo'y mga hintil sa laman. Tinatawag na dituli ng mga tinatawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao. Verse 12, na ng panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ganyan po ang ating kalagayan noong hindi tayo sumampalataya sa ating Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, walang Kristo, wala. Hindi ka rin naman kasama sa bayan ng Israel.
hindi kasama sa tipan ng pangako ng Diyos. Walang pag-asa, walang Diyos sa buhay, mga minamahal. Kaya ang buhay napakalayo sa Diyos. Ang buhay madilim. Ang buhay puno ng kasalanan, mga minamahal. Pero yung binasa natin sa unang Pedro, balikan natin, 1:18. Sabi ni Apostol Pedro, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Saan galing yon? Minana sa ating mga ninuno. Kaya hanggang ngayon napakaraming mga tradisyon, napakaraming mga namana na mga maling mga paniniwala, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano po? At ang sabi rito, yung ginamit ng pantubos sa atin, hindi yung mga bagay na nasisira. Ang ipinantubos sa atin, hindi yung pilak o ginto, mga gili ko, mga taga-subaybay, kundi ang ginamit ng Panginoong Hesus na pantubos sa mga taong nagkasala, sa mga taong nawalay sa Kanya, ang sa verse 19, mahalagang dugo ni Kristo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya nga, huwag nating ibaba yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para lamang sabihin na yung mga hayop na karumal-dumal, tinubos yun, nilinis yun ni Kristo o nilinis ng Diyos. Huwag ganun, mga binamahal. Hindi yan kasama. Tayo'y tinubos, tayo ang nilinis, hindi ang karumal-dumal ng mga hayop. Tayo mga tao dahil mahal tayo ng ating Panginoon, mga binamahal. Ito'y napakagandang pagkapaalala sa atin. Paano tayo magkaroon ng bisa? Paano magkaroon ng bisa yung ginawang sakripisyo ni Jesus sa bawat isa sa atin? O sa pamamagitan ng pananampalataya, mga minamahal. Para ikaw ay malinis, para magkaroon ng bisa yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon, abay, ito yung ating mababasa. Basahin natin. Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 15, versikulo 9, ito po ang atin pong mababasa, mga minamahal. Alright, simulan siguro natin sa 8. Sabi po ay ganito. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo, tulad ng nangyari sa atin. Verse 9, sabi dito, at tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun. Paano nalinis ang puso natin, mga minamahal? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Sino tinutukoy dito? Ay yung pong mga hintil. Itaas natin sa verse 7. Maliwanag yung pagkasabi ni Apostol Pedro dito. Sabi dito, pagkatapos na maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo, na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. Ayun. At nung sila'y sumampalataya, nilinis din po ang kanilang puso, mga minamahal. Ano po? Napakaliwanag po ng pagkasaan. Sa pamamagitan ng alin? Ng pananampalataya, mga minamahal. Kaya magkaroon ng bisa yung ginawa ni Kristo sa atin kapag tayo sumampalataya sa Kanya. Hindi po pwede na, bagaman ang ginawang sakripisyo ni Kristo ay para sa lahat ng tao, hindi mo maranasan yun hanggang hindi mo siya sampalatayanan at tinatanggap, mga minamahal. Ano po? Yung mga nagawa mong kasalanan sa nakaraan, hindi yun matubos, hindi yun malinis hanggang sa ikaw ay sumampalataya sa Kanya, mga minamahal. Para ganito, sa kaligtasan, ang Panginoon gusto niya maligtas lahat. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 at 4. Pero, kung ayaw mo namang maligtas, mga minamahal, abay, hindi ka rin pipilitin ng ating Panginoon. Di ba? Gusto nga niya maligtas lahat. Kung gusto niya, magagawa yon. Pero, binigyan tayo ng freedom of choice. Binigyan ikaw at ako ng kapasyahang mamili, mga minamahal. Ng karapatang mamili. Kung gusto mo maligtas, sumampalataya ka sa Panginoon, tanggapin mo siya. Kung ayaw mo naman, di wag. Doon sa sakripisyo na ginawa ni Kristo para magkaroon ka ng katubusan at pagkalinis sa kasalanan. Hindi po pwedeng hindi ka sumampalataya sa Panginoon. Sapagkat ayon po sa aklat ng Roma Kapitulo 3, ang mga bersikulo 25 hanggang 26,
Ganito po ang ating mababasa mga minamahal. Roma Kapitulo 3, versikulo 25 hanggang 26, sabi po ganito, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Ano mang kasalanang nagawa mo sa nakaraan, no, yung mga past mo, so, mga past mo na mga nagawa. Kaya pag sinabi nagawa, past ka talaga 'yon. Nakaraan. Ay ang sabi dito, pinalampas 'yon. Sa pamamagitan ng alin? Pananampalataya naging mabisa yung pagtubos ng ating Panginoong Hesus sa atin. Sa verse 26, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus, mga minamahal. Kaya napakahalaga po na tayo ay sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Napakahalaga. Bakit? Doon po magkaroon tayo ng tinatawag nating bisa ng ang ating pananampalataya, yung bisa ng pagtubos ng Panginoong Hesus sa atin, mga minamahal. Huwag mo nang pag-alinlanganin. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ikaw ay gustong iligtas ng Panginoon. Ikaw, mga minamahal, ay gusto niya na maalis mula sa buhay makasalanan sapagkat may inihanda ang Panginoon na lugar para sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Ano po? Kaya nga ang patunay na mahal tayo ng Diyos, yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Roma Kapitulo 5, versikulo 6 at 8. Ito po ang ating mababasa. Sabi riyan, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Verse 8, sabi rito, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal, nagdala yun sa atin. Una, ebidensya yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa, nagdala sa atin ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya walang anumang kasalanang nagawa sa nakaraan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Ang gagawin, mga minamahal, sumampalataya ka lamang. Ano po? Dahil sa nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano ka willing ang Panginoon na iligtas ka at tubusin ka, patawarin ka sa kasalanan mo, nilinis ka ng kanyang dugo, ay nakita natin kung gaano ito kahalaga sa Panginoon. Pahalagahan din natin para magkaroon ng bisa sa ating sampalatayanan. Hindi ho karumal-dumal ng mga hayop ang tinubos at nilinis ng dugo ni Jesus, kundi ikaw at ako, kaibigan. Ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon kasama ng iyong sambahayan. Tanggapin mo at sampalatayanan ng ating Panginoong Hesus para magkaroon ng bisa. Ano po ang ginawang sakripisyo ng Panginoon sa iyo. At yung mga kasalanang nagawa sa nakaraan natin ay pinatawad ng ating Panginoon, mga minamahal. At nais niya, mga gili ko, mga taga-subaybay, na tumugon tayo sa kanyang panawagan. Sumampalataya tayo sa Panginoon. Tanggapin natin siya na ating tagapagligtas. Kaya ang ginawa niya dito, mga minamahal, para magkaroon tayo ng katubusan at kaligtasan. At gusto ng Panginoon sa kanyang muling pagparito sa ikalawa, ikaw at ako ay makasama. Nasasalubog sa kanya sa mga lapap ng langit na magmamana ng buhay na walang hanggan at ng langit na bayan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Wala na po tayong oras, lumagpas na tayo ng ilang minuto. I hope na ang ating maiksing pag-aaral nagbigay sa atin ng kaliwanagan na ikaw ay mahalaga, ikaw ay mahal ng Diyos at gusto kanyang maligtas. Sampalatayanan mo ang ginawang pagsakripisyo at pagtubos ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Ipagpaumanhin ninyo na hindi tayo naka-live sa Gospel and Music Ministry, yung ating main platform sa Facebook. Nagloko po sa Facebook at hindi gumana. Nawala yung ating live doon. Okay lang yon. At sa lahat po ng ating mga, bago tayo dadako sa ating panalangin, mga minamahal, makinig muna tayo ng isang magandang awitin
at sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga greetings, mga prayer request o di kaya mga questions, padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang sa magandang awitin. Ang Diyos ay nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya, dakila, pangako niya'y buhay na Gala, gatang-gata kaayo. Wala nang kahit siga. sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglayin mo ang kabiguan, sakit at mga karamdaman, magagawan ng lunas yan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya, dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos.